para alamin kung saan ba talaga nagmula ang pangalang Jose Panganiban at kung bakit ito tinawag na Jose Panganiban. Tara, alamin natin. Tara! Good morning, sir. Andito po kami ngayon para alamin yung iba't ibang history ng lugar ninyo sa Panganiban. Ako nga po pala si Geraldine Liman. Hi. Curly Claire Moya po. Tatanungin lang po namin kung ano po ba yung unang pangalan po ng Jose Panganiban. Originally, the name was Mambulao, which means from the word Bulao, it is called Mambulao in the sense na bountiful of goats. So maraming ginto. Long before, ang lugar na ito ay punong-puno ng mga ginto. Kaya tinawag siya Mambulao. Bakit po ito may tinawag po na Jose Panganiban po? Kasi before the Spaniards came here, there was once a Filipino named Jose Maria Panganiban y Enverga who lives in Spain in a Filipino community na kung saan pinaglalaban niya Pilipinas, isa na po ang Jose Panganiban. Na kung saan he was dubbed as the Filipino Avenger. Yung bayani siya dito sa lugar na ito. And short of saying, he was once a contributor sa famous na La Solidaridad. And he was under the pen name of Jomapa or JMP. Tanong ko lang po, ilan po ba ang barangay po ng Jose Panganiban? 27 barangays. Ang isa-isahin natin, first is Bagong Bayan, Calero, Talican, Talihagan, Kularap, Luclucan Norte, Luclucan Sur, Mother Dose, Nakalaya, North Poblacion, Ismeña, Magasa, Parang, Tarinel, Salvacion, San Isidro, San Jose, San Martin, San Isidro, San Pedro, Santa Cruz, Santa Elena, Santa Milagrosa, Santa Rosa Sur and Norte, South Poblacion, and Camisa. How about naman po sa historical places or landmarks? Landmarks. For one is the PIM, which located in Barangay Larap. PIM means Philippine Iron Mines. The largest na minahan ng iron dito sa Pilipinas, which is located in Barangay Larap. Doon nagsimula ang mga Amerikano. Sila ang nagtatagyan at nag-umpisa, nagmina at naggawa, nag-produce ng mga iron mines. I think meron pa dating airport sa place na yan because of the American people na pupunta dito. So nagtayo sila dyan ng airplane airport. So that is one. The PIN ay Barangay Larap. Second is located in Barangay South Poblacion. Yung sa Dunya Punay. Sa Punay was once a queen na Spaniards na pupunta dito sa Panganiban ng kanyang negosyo is pagmimina. So, may mga kwento tungkol sa kanya na tawag siyang Dunya Punay. Kung makikita mo yung statue niya doon sa harap ng elementary school, meron siya pabirik. Tapos merong itlog daw yun at saka may manok. Kwento nila, hindi ko gaano maalam yung buong kwento niya. And sa parte niyo, doon niya Punay Park, tinayo din yung statue ni the first mayor here, Roy Padilla Sr. The mayor of Jose Panganiban long before, tinayaan siya ng kanyang statue na nakakabayo siya. Nilagay yun kasi tuwing umaga yan, hindi ikot sa buong bayan, nakakabayo. At iniikot niya talaga buong bayan. Iniikot niya nakakabayo siya, hindi pa simentado yan. Tsaka bumababa talaga nakikipag-usap, nakikihalubilo sa mga tao. Kaya mahal na mahal siya ng mga taga-Jose. Third is in Samuel Hill, sa North Poblacion, yung Fountain Park. Fountain Park, kilala bilang Phil Nippon Fountain Park, meaning Filipino Nippon Community. Partnership siya sa isa't isa, nakipagbigay ng funds para ma-develop yung Fountain Park. Kaya natawag siyang Phil Nippon. Until now, meron siyang fountain, may children's park, na everybody's enjoying pagkapag ganito maganda panahon. And fronting of it is na-develop na rin siya, meron din siyang boardwalk ng tawagin. So,
pwede ka mamasyal. One of the historical places in Cepa, Manila. Nakawag naman po yung study din sa labas, yung Jose Maria Pangaliban namin. Jose Maria Pangaliban Monument, kasi yan in honor, pinanggit natin kanina, was the Avenger Filipino na nagpaglaban dito sa Cepa, Manila. Kaya pinatayan siya ng statue niya in front of the municipality, in between simbahan. Yung sa simbahan naman po, ano po yung pinakamatanda? Kailan po yung nakita? Oo. Yung Our Lady of the Most Holy Rosary Parish Church, harap din niya na simbahan dito sa munisipyo. It was being established year by 1571. Yun lang naman po yung nais namin malaman. At thank you po sa information na naganda niyo. Thank you po. You're welcome. Alamin naman natin ngayon kung ano ang pinagmamalaking lugar ng Jose Panganiban o mga tourist spots or destinations dito sa bayan na to. Tara, alamin natin. Let's go! Good morning, sir. I'm Geraldine Ibarra. Early care Moya po. And yours? I'm Ray Merodetas, tourism staff dito sa tourism office. May mga questions lang po kami regarding sa gagawin natin documentation dito sa bayan na to. Ano po yung, magtatanong po kami about po yung sa tourist spots po ng Jose Panganiban. Ano po yung mga kadalasang dinadayo po? About dun sa mga tourism spots, marami kami tourism spots dito na ini-introduce sa mga turista namin. Yung Parola Island. Kasi, island is pink lalo na pag dumadating ng hapon. Is yung Kalalahay Island. Fine din yung white sand, fine. Tapos, yun lang medyo malaki lang siya ng konti sa Parola Island. Yung mga beaches naman, meron kaming Pag-asa Beach and Bilanao Beach. Bakit? Na pwedeng puntahan. Tapos, yung sa boardwalk. Yun lang, sir. Thank you po. Thank you for the information. Hi guys, grabe. Nandito ngayon tayo pupunta ngayon tayo sa lugar kung saan matatanaw mo yung buhay mo, yung mundo mo. Guys, grabe, ang pagod. Tara na, bilis. Ngayon natatanaw na natin siya. Ayun siya. Malapit na kami. Andito ang kaganda namin, guys. Grabe. Ang pagod, bilis. Malapit na kami, guys. Konting kembot na lang. Andito na kami. Makakapahinga na rin sa wakas. Grabe yung pagod. Yung, I love Rayo. Kuya, hello! Thank you Lord, dito na kami sa wakas! Welcome to Rayo. Student. Nakasok na po kami. Babayad muna kami kasi may parang may environmental dito. 10 pesos po yung lang kami. Ay ate, wait po. Ngayon maglalagay kami para just in case. Para safe. Guys, so 10 pesos lang ha. Guys, ready na ba kayo?
case in the house, put the party sound. First choice, first up, if you ask the crowd. Come on, shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole world party in the Philippines. Now with Angelique, Info Bueno on the TV screen. This is like a samba, coming into Manila with the hitting and drums. Yeah, she shake it up and dance it like no more drama. And check it when it's Philippines, know what I got. No one keeps talking, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of DEC, pieces of heaven. Piliin mo rin ang